Ito, sa may previous natin or mga 1 week na kalipas yata, gumawa tayo ng Shockwave na SWA 1.5. Ngayon, ito naman, Shockwave na SWA or SWA 3000. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, para to kababayan din natin, tapos bid customer na natin to. Okay, inulit natin live Shockwave na SWA 3000. Ang issue nito, kaya din larito sa atin, nilalagnat or umiinit. Nilalagnat or umiinit. Bali 1 year pa lang yata to na bili ni bossing. Tapos eto, napansin daw niya napapatugtog siya, sobrang init daw or basta ramdam mo daw yung init. Ngayon dinarito sa atin para paggawa, and then sana magawa natin. Sana magawa natin, di ba? Baka mamaya hindi natin kayanin. Okay, binuksan ko na agad or tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin in case na magawa natin, di ba? Ngayon naka-plug na yan sa may bulb. Pag ganitong may issue or may trouble na sinasabi si bossing, make sure na gumagamit ko yun ng bulb kasi may hirap na. Okay, on natin. Kapag merong mataas na biasing yan, iilaw na maliwan, ganyan, ayaw bumaba Ibig sabihin, may problema yan. Ayaw talaga siyang bumaba mapapansin nyo. Di ba? Dapat bababa yan. Okay? Naka-normal naman na siya. Bumabaga. Ngayon, merong mataas na bias yan or merong channel na may problema or either dalawa talaga. Ngayon, ang alamin natin kung saan banda na channel or dalawa nga ba talaga. O diba ang gulo? Okay, channel 1 subukan natin. Ito ako mag-troubleshoot Sa mga taga-subaybay natin, kabisado na nila to kung paano tayo mag-troubleshoot. Okay, kalasin ko to. Grabe, tigas. Okay. Dalawa yan. Yung kapares niyan dito sa kabila. Okay, bunutin ko muna. Teka lang, bunutin ko. Okay, yan. Binunot natin. Dalawa yan, High rail tsaka low rail. Ay, negative, hindi positive kasi yan. Naka 4 tires pala ito. Naka 4 tires siya, Ay, hindi. 3 tires pala. 4 tires. 4 tires pa. Tingnan natin mamaya. O di kaya, hiwalay ko na lang i-review siguro nito, Okay, o natin. Natin kung bababa yung ilaw. Wali, meron pa rin Okay, meron pa rin. Ibig sabihin maring may problema dito. Para sure natin, para malaman natin kung may problema rin ito, balik natin to. Siyempre balik natin to. Tapos balik natin tong isa. Tapos sa kabilang side naman bunutin natin. Okay, balik ko muna. Okay, binunot naman natin yung kabilang side. Tapos binalik natin yung channel 1. Okay. Ngayon, on natin. Bababa. Ayun mukhang bumaba siya bumaba. Diba? Dito sa channel 2 ang may problema. Yung uminit. Wala na siya Okay. Ganyan ako mag step by step ng ganitong issue kung sabihin na may-ari may umiinit Ay ngayon di mo alam kung saang channel or saang side. Ayan, step by step bunutin yung kabilang side, bunutin yung kabilang side, balik yung kabilang side, balik yung kabilang side. Ang gulo. Okay, ngayon sukatan natin yung kuha tayo ng bias niya naman. Natin kung yung bias naman niya ay yung bias niya gaano kataas para may idea tayo mamaya pag alam nyo na, request sa atin. Ayan, request sa atin fixed bias Okay. Dito, sukatan natin dito Parang walang bias to Dito na, parang walang bias. Ba't ganun? Lolo ko lang yung tester niya pare. Zero bias Ba't ganun? Lolo ko tayo nito Itong tester ko nga. Okay, ito yung tester natin. Sukatan natin. Bakit ganun? Parang walang bias ito. May problema rin to. Di ba? Imposible naman.
Dapat magkakaroon naman lang ng mga 0.25 to eh. Wala, zero talaga siya oh. Zero talaga, imposible naman. Parang walang voltahe. Ba't ganun? Okay. Zero. Hindi pwede yan pag ganyan. Ba't zero bias to ah? Posible naman. Okay. Bahala na, alamin na lang natin. Dapat mayroong mga halos ka-design lang naman ng SWA to eh. Yung SWA nasa 0.24, 25 lang yung bias nun eh. Ito, zero bias na to dito. Halos wala. Dito naman, mataas. Okay, ngayon, ano gagawin natin? Ito, bakasin muna natin to. Tapos tayo mga 0.24 lang. 0.24, 0.25. Okay? Bakas na natin yung channel 2. And then, sa ganitong sitwasyon guys na umiinit, wala namang sira yan sa may MOSFET or transistor niyan. Ang kadalasan nasisira is itong trimmer nyo. Yung kulay dilaw na trimmer na to, pamak talaga ito. Ito. Yan, sirain talaga yan. Ngayon, pag medyo baguang technician ka na hindi mo kabisado, ngayon, magkakalasnik ka nito. Kung anong kakalasin mo dito, hanggang sa wala kang makitang sira. Diba? Eh, kung alam mo agad yung pupuntahan, at least mapapadali yung trabaho mo. Kaya may mga video tayong ganito, diba? Marami man nagagalit sa atin ng mga kapwa natin technician kasi binubulgar natin yung ganito klaseng trouble. Pero, wala eh. Ganun talaga, diba? Atin lang naman, makapagbahagi tayo ng kalaman natin. Ito, 3K ang ginamit. 302, 3K. Yan, ngayon, kalasin natin to. Paano nga ba ako magkalas? Ito lang, oh. Yan, ganito lang ako magkalas, oh. Okay, ba? Matigas pa siya, lumalaban pa. Okay, tapos isa pa. Yan, oh, kalas na siya. Ngayon, ang gagawin dito ay ito, kapag mag-fix ka, ito lang yung ilalagyan mo. Yung, ano ba? Ang camera natin, ito. Ito, gilid-gilid. Yung sa taas, ano ba? Ito, yan. Naka-zoom pala eh. Okay, gilid-gilid. Ayan, gilid-gilid lang. Wala na ito sa taas. Okay, kumbaga, ano yung tester natin? Mas makita. Ito siya, oh. Ito yung lalagyan nyo. O, ito. And then, ito lang. Yung dito, wala. Kasi, either ito, tsaka ito, magkasama. Or ito, hindi nito, magkasama. Basta ito lang lalagyan nyo. Baliwalaan nyo ito sa taas. Okay? Tapos, ang nakalagay dyan is 3K. Ang naka-indicate dyan, 3K. Pero, hindi nasasagad dyan. Try natin lagyan ng 2.7. Tingnan natin kung ano magiging klabasan niya sa 2.7. Okay? 2.7. Ayan, 2.7 yan ha. Subok lang muna to, kaya mahaba pa yung paa niya. Mamaya putulin ko yan kapag maging okay na. Sa ngayon, subok lang muna. Okay, 2.7. Balik natin. Okay, bali ito. Binalik natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Ayan, nawala yung ilaw oh. Ba? Ngayon, tingnan natin kung ano yung lalabas sa may bias niya, syempre. Mataas. Nasa 0.4. Halos magpo 0.5. Okay, hindi pwede yan. Mainit pa rin yan. Sa kabilang side may problema din. Kasi nga, wala siyang bias eh. Dapat may bias yan. Ngayon, palitan natin yan. 2.7, nasa 0.4. Bagsak natin ng mga 2.2 lang. Mga 2.2. Try natin. Hindi ko na siya inugot. Kaya naman siya pag ganito lang eh. Dinukot ko lang siya oh. Yan, 2.2 yan ha. Ang ipalabas natin na bias nito, kahalin tulad na lang natin sa may SWA na 1.5, halos mga nasa 0.25 lang. Okay? Para safe siya, hindi siya ganun kainit. Ngayon, on natin. Ay, ginamit ko pala 2.2 ah. 2.2 yan. Ayan oh. Malinaw na malinaw sa camera natin oh. Yan, tatlong pula. Okay? Ngayon, sukat tayo. Pinong-pino siya oh. Ngayon, dito, sa pulo. Ngayon, oh, halos magpo 0.25. Ayan. Ayan yung bias ng
live na SWA. Okay, yung sa SWA series or Shockwave series nila. Nasa halos magpo 0.25 or 0.25 lang. Kung gusto nyo itaas pa na konti, dagdagan nyo mga 2.3, 2.4. Pero para sa akin, safe na yan. Para sa akin, safe na yan. O, sabi ko nga, pwede nyo naman i-adjust yan. Kung ayaw nyo sundin nyo akin, at least may guide na kayo, di ba? O, dagdag na lang kayo ng konti. Dagdag kayo ng 100, na 200, di ba? Okay? Yan na yan. 2.2. Sa totoo lang guys, ganitong sa video ko, mukha lang siya madali kasi nga, kabisado ko na, nakakabisado ko na. Pero kapag hindi mo kabisado, talagang mangangamuti ka or mahirapan ka. Sa mga sa mga video bago-baguan, pero sa mga veterans, tawanan lang nila yung ganito klaseng content. And then sa mga nagsasabi na bakit pinipix ko kung pwede naman palitan. Kung pwedeng palitan. Kung meron lang original na trimmer, bakit hindi, di ba? Pero kung papalitan mo lang din naman ng kulay dilaw, yung nabibili ngayon sa market na ganito, wag na. Wag na, di ba? Kung nasira nga ito papalit mo pa kaya, di ba? Wala kang makuhang original ngayon. Kaya mas mag-igi na i-fix mo na lang. Sureball pa yan. Okay? Iayusin ko yan. Tapos balik natin. Dako tayo dito sa may channel 1. Kasi may problema rin ito. Binalik natin to. Although hindi pa nalinisan to. Mamaya na lang. Ito naman ay hindi ko na rin bubunutin na lang natin din ito. Okay? Bunutin natin tapos tingnan natin, 'di ba? Kung talagang biasing lang may problema rin dito. Okay, bunutin ko muna 'yan tapos lagyan ko ng 2.2 para mabilis yung video natin. Ito, napingot na rin natin. Itong trimmer Sa totoo lang guys, grabe dumi pala ng kamay ko. Pasensya na, ganoon talaga maghapon tayo nagtatrabaho Sa totoo lang guys, kung naipon ko lang ito, napakadami ko na nito. Araw-araw pa naman halos ako gumagawa ng amplifier wala mahinang klase ito. Ngayon, ayan 2.2 rin 2.2 rin yan. Yan, focus ka. Okay, itong isa 2.2 rin yan syempre. Ngayon, balik natin yan and then pwede natin sukatan to Teka lang. Okay, bali ito. Naibalik natin to. Tingnan nyo naka-on na yan sana maging okay na. Sana walang problema. Duda ako Duda ako rito Ito. Ay, wala talaga siya Wala pa rin bias dito. Goods na to dito Dito, wala talaga. May problema. Bonyeta talaga. Ibig sabihin, tapos pa hindi nagre-relay siya. Nako, yari tayo dyan. Bakasin natin, may problemang malala to dito. Pinalas ko na yung channel 2, ay channel 1. Wala naman ako makitang sira nito Good din yung fuse Ayan. Kaya naging problema nito. Good din yung fuse Good. Good ito. Good din ito. Tapos sa may fast recovery diode, wala rin shorted. Kasi itong isa, wala rin siya shorted Tapos dito sa may OP amp nya, wala rin. Dito, wala rin shorted. Ano ba yan? Sa check ko na yung nandyan, parang wala naman. Yari tayo dito. Kamuti tayo dito Okay, try ko nga muna ibalik. Double check ko. Bira na yan. Pasensya na. Humingi ako ng pasensya. Kinalibrate ko ulit. Kasi, nagkamali pala ako kanina. Dito, yung isang resistor dito, naputol ko pala yan. Naisama ko dito sa isang paa. Kaya mali yung value na nilagay ko. Ang bias ngayon na ginamit natin is 2.560. 2K tapos 560. Nagkamali tayo. Ibis na 2K, mali ito, pinalitan natin Yan, mali. Pinutol pala sama pala sa putol kanina. Yan, kaya mag-ingat Yung value niya ay 15K. Yan, 15K ito Ay putol ko tapos hindi na putol, sumama sa paginang. Sama ko sa paginang kasi nga 'di ba, sinungkit ko lang kanina. Ayan. Kaya ginawa natin pinalitan natin, kinalibrate natin ulit. Ang tamang value na ay 2.560.
2K tapos 560. Ayan, same din dito. Kaya pala kanina halos wala siyang bias dahil mababa. Mababa pala yung 2.2. Pasensya na, tao lang din naman tayo, di ba? At least tinatama natin yung pagkakamali natin. Ayan o. Yan, pares lang din yan. Okay, tingnan nyo ngayon yung magiging klabasan, no? Okay. Medyo nagmamadali kasi ako kasi pauwi na. Mag-alas 7 na ng gabi. Overtime pa nga tayo eh. Ito siya, oh. Ayan, parang kanina lang din, oh. Halos magpo 0.25 yan. Tapos ito na yung isa. Meron na yan siyempre. Di ba? Pero nung una wala talagang bias to. Sira yung trimmer nito. Ito naman walang kwan. Ang trimmer dito is walang reading. Ito naman nasobrahan sa reading. Nasobrahan sa resistance ba? Ayan oh, goods na oh. Di ba? Talaga challenge yan minsan eh. Okay. Ngayon balik natin. Pwede na ibalik yung mga kabli na iba. Tapos sabay compressor lang naman to kasi wala naman ganong dumi. Okay. Ay balik na natin yung dalawang board. Hindi pa na tornilyo to kasi hindi pa nga nalinisan eh. Mamaya na lang kapag tapos na yung vlog natin. Haba lang lalo yung oras natin. Ito naka 220 yan ha. Naka 220 oh. Wala na yung laman yung bulb natin. Okay. On natin. Bahala ka dyan. Okay. Nag-relay. Yan, naka-play yung laptop natin. Yun oh. Ha? May audio yan ha. Ngayon, ito sa may thermal scanner natin ha. Thermal scanner natin. Kapag umiinit yung isang bias, umabot ng 39 hanggang 43 yun. Ito, 32 lang oh. 32, 33. Normal lang niya yan. Ayan. Kapag abnormal pa yung bias niyan, saglit lang yan. Pag plug mo niyan, babagsak agad yan ng 39 yan hanggang 43. Walang kainit-init. Okay. Goods na to. Ano ba bang gagawin natin dyan? Linis na lang oh. Medyo marumi. Okay. Hanggang dito na lang. Haba lang yung oras natin. Ang ginamit natin 2.5 yun ha. 2.560. Okay. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang sa mga master. Baliwala sa kanila to. Tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Tulad itong SWA na umiinit. Yung isa umiinit. Itong channel to umiinit. Ito naman is halos wala ng bias. Parang baliktad sila ba? Okay. Ayan lang. Ginawa natin. Mukha lang siya madali. Mukha lang siya madali sa video kasi pinuputol ko lang. Pero sa totoo lang guys, mahirap mag-calibrate ng isang power amplifier kapag hindi nyo kabisado yung isang unit. Tulad nito, dami kong mga resistor pinagsusubok ko kasi nga pinuputol-putol ko lang yung video. Okay? Dahil umabot ka sa punto ng video natin na ito, pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan. Ikaw kung nanonood man ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan. And then, pindutin mo yung bell button yan sa gilid, pindutin mo yan, tapos i-all mo. Para pag may upload akong video is maa-update ka. Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Maraming salamat. Salute sa inyo.